Magandang araw, Sir Eric. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay isang tunay na karanasan na naranasan ko noong nasa 18 taong gulang pa lamang ako. Ang totoo niyan, sa tuwing naaalala ko ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Kasi ako ang nagdala sa sarili ko sa trahedyang yon. Dala ng kuryosidad at katigasan ng ulo ko. Kaya nga kung sakaling may maibabalik man akong oras na pwede kong baguhin, itong pangyayari ang pipiliin ko. Siya nga pala, ako si Joshua. Bata pa lamang ako ay nakatira na ako sa bahay ampunan. Naalala ko noong sinabi sa akin ni Ate Claire na ang namumuno sa bahay ampunan na natagpuan nila ako sa labas ng bahay ampunan. Buhat daw ako ng isang magandang babae. Yun daw ang nanay ko. Pinaampun daw ako ni nanay kasi may misyon daw ang mama ko na dapat gampanan at dapat daw hindi na raw ako madamay sa misyon na yon. Sinubukan nga raw tanungin ni Ate Claire si mama kung anong misyon yun pero hindi siya sinagot ni mama. At pinangalan lang daw ako bago siya umalis. Akala ni Ate Claire ay babalik pa raw si mama pero sa paglipas ng panahon, hindi na raw ito bumalik. Dahil doon nakaramdam po ako ng matinding pangungulila na may kasamang galit sa aking sariling ina. Ang dami ko pong gustong itanong noon sa nanay ko pero paano ko naman yun magagawa kung wala naman siya sa tabi ko. Marami na rin ang sumubok na umampon sa akin sa bahay ampunan pero kahit kailan ay hindi ako pumayag na magpaampon. Umaasa pa rin kasi ako na babalikan ako ng sarili kong ina sa lugar kung saan niya ako iniwan. Pero nagkamali ako, Sir Eric. Hanggang sa umabot ako ng 18 taong gulang ay hindi pa rin siya dumarating. Kaya naman umabot na ako sa punto kung saan naisipan ko na siyang hanapin. Sisimulan ko ang kwento noong gabi. Normal na gabi lang naman yun pero para sa akin, yun na ang gabing punong-puno ng kalungkutan. Birthday ko kasi noon at tuwing birthday ko ay naaalala ko lagi ang pag-iwan sa akin ng nanay ko. Nabaling ang tingin ko sa aking gilid nang marinig ko si Jaime na paparating. Nasa kusina ako nung mga oras na yon. Binati niya agad ako ng maligayang kaarawan pero nginitian ko lang siya. Muli akong sinabihan ni Jaime na dapat daw maging masaya ako kasi panibagong taon na naman daw ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Pero sa halip na sumunod sa sinabi niya ay napabuga lang ako ng hangin. Saka sinabihan siya na magiging masaya lamang ako kapag kasama ko na ang nanay ko. Nanay ko lang ang hinahanap ko noon kasi sa pagkakaalam ko, nabanggit daw ni mama kay Ate Claire na namatay na raw ang tatay ko. Sinabihan naman ako ni Jaime na wag ko na raw isipin si mama at maging masaya na raw ako. Dagdag niya pa na kung pwede nga lang daw pumuslit kami sa opisina ni Ate Claire para matignan ng mga papeles namin ay ginawa na namin. Kaso bawal daw. Lumingon naman ako kay Jaime. Saka tinanong siya kung totoong nasa opisina niya ang mga papeles. Tumango naman si Jaime. Sinabi niya sa akin na nakaipon daw sa loob ng opisina ni Ate Claire lahat ng papeles patungkol sa amin. Agad naman akong napatayo sa katinignan si Jaime. Sinabihan ko siya na papasukin ko ang opisina ni Ate Claire. Akala ko noon ay tutulungan niya ako sa balak ko pero tumanggi si Jaime. Sinabi niya sa akin na delikado raw lalo na kapag nahuli ni Ate Claire. Posible daw akong maikulong sa isang kwarto ng 1 linggo bilang parusa. Tumawa naman ako ng mahina noon. Saka sinabihan si Jaime na kaya ko ang sarili ko at wag na lamang ipagsasabi ang balak ko. Pagkatapos kong sabihin yun ay naglakad na ako papunta sa opisina ni Ate Claire. Inaamin ko na kinakabahan ako sa gagawin ko pero mas gugustuhin ko pa rin na malaman kung sino o ano ba talagang itsura ng nanay ko. Noong gabing yun ay tulog na rin ang mga tao at hindi masyadong uso ang CCTV. Kaya ang dapat ko lang mapag-ingatan noong mga oras na yon ay ang mahuli ni Ate Claire. Mabilis akong nakarating sa opisina ni Ate Claire. Hindi nakalak ang pinto ng opisina kaya naman malaya akong nakapasok. Pagpasok ko ay tumambad sa akin ng maraming papeles sa ibabaw ng mesa. Mabilis ko itong nilapitan at iniisa-isa hanggang sa matagpuan ko ang hinahanap ko. Nakapaloob yung mga papeles ko noon sa isang envelope. Kaya naman noong bubuksan ko na sana ito ay nagulat ako nang bumukas ang pinto kasabay ng malakas na pagtawag sa akin ni Ate Claire. Namutla agad ako noon kasi nahanap niya ako. Pero mas hindi ko inaasahan si Jaime sa likuran niya na paniguradong sinumbong ako. Bago pa man makalapit si Ate Claire sa akin ay naglakad na ako papunta sa bintana ng opisina niya at lumabas mula doon. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Ate Claire nang paulit-ulit
Habang tumatakbo ako pero hindi ko na siya nilingon pa. Yun ang unang beses na nakalabas ako ng bahay ampunan. Inaamin ko na wala akong alam sa mundo kasi hindi rin naman ako papalabas na tao. Hindi ko alam kung paano ang takbo ng syudad at kung paano mamuhay ng ibang tao. Hindi ko nga rin alam noon na may mga aswang o elemento rin pala na pinaniniwalaan ng mga tao. Habang tumatakbo ako ay hindi ko namalayan na nakapasok na ako sa isang gubat. Malapit kasi sa kagubatan ng bahay ampunan. Ramdam ko ang pagtatayo ng balahibo ko dahil sa lamig at nakakatakot na aura ng paligid. Sa kabutihang palad may kaunting liwanag pa rin naman na nanggagaling sa buwan. Huminto ako sa pagtakbo sa kabinuksan ng folder. Doon nahulog ang isang litrato ng isang babae. Nakalagay pa sa likod ng litrato ang pangalan na Celeste at kamukhang kamukha ko po ang babaeng yun. Una kong naisip na siya ang nanay ko. Kaya naman nagkaroon ako ng pag-asa noon na mahahanap ko siya dahil may litrato ako sa kanya. Nung tumingin ako sa paligid ay hindi ko na alam ang pupuntahan. Puro puno na lamang ang nakikita ko at hindi ko naman kaya noon na manatili sa gubat. Kahit lalaki ako ay naduwag pa rin ako dahil wala rin naman nga akong alam sa kahit anong paraan ng pakikipaglaban. Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Kumuha pa ako ng putol na kahoy sa lupa para maging pananggalang ko kung sakaling may sumugod man sa aking hayop o kaya naman ahas. Habang naglalakad ako ay pakiramdam ko napapalayo lang ako sa bahay ampunan. Kaya naman dumaan na lamang ako sa ibang daanan. Ilang saglit pa ay nagulat na lamang ako nang makarinig ng yabag. Nakaramdam agad ako ng takot noon, Sir Eric. Kasi baka mga ngaso yon o kaya naman mas malala pa doon. Hindi ko na nga napigilan ng sarili ko na tumakbo ng tumakbo. Hanggang sa aksidente kong nabangga ang isang babae. Pag-angat ko ng tingin ay napasigaw pa ako dahil kulay ube ang mukha ng babae. Pero nang titigan ko siya ulit ay nasaan yung tao siya. Nakakunot noo siyang nakatitig sa akin at naging pamilyar agad ang mukha niya. Tinignan ko ulit ang litrato ng aking ina at yung babae sa harapan ko. Automatiko akong naluha noon kasi kamukhang kamukha ng babae ang nanay ko. Hindi ko na napigilan pa na yakapin ng babae sa kasinabihan siya na nahanap ko na siya. Naiiyak ko pang tinanong siya kung bakit hindi niya ako binalikan sa bahay ampunan. Natigilan lamang ako nang mapansin kong hindi umiimik si mama. Kaya naman pinakita ko na lang sa kanya ang litrato niya at sinabing ako ang anak niya na iniwan niya sa bahay ampunan. 18 taon na ang nakakaraan. Kinuha naman ni mama ang litrato hanggang sa unti-unting nanlaki ang kanyang mata at ngumiti sa akin. Sinabi niya na ako nga raw ang anak niya na matagal niya na rin daw hinahanap. Natuwa naman ako noon kasi hinanap niya rin pala ako. Pero tinanong ko si mama kung bakit hindi niya na lang ako binalikan sa bahay ampunan na pinag-iwanan niya. Sinabi niya naman sa akin na nakalimutan niya na raw kasi ang bahay ampunan na yon. Kaya naglibot na lamang siya sa iba't ibang bahay ampunan sa pag-asang mahahanap ako. Dagdag pa ni mama na kakarating niya lang daw sa lugar namin na yon at bukas pa sana siya maghahanap sa bahay ampunan. Pero ako na raw ang lumapit sa kanya. Nakangiti naman akong tumitig kay mama at magtatanong pa sana nang sabihin niya akong sa bahay na lang daw namin ipagpatuloy ang kwentuhan. Naglakad na lamang kami papasok ng gubat hanggang sa makarating kami sa isang maliit na kubo. Pagpasok ko sa bahay niya ay agad kong tinanong si mama kung anong nangyari sa kanya sa mga nakalipas na taon at kung bakit sa gubat siya naninirahan, gayong marami namang pwedeng matirahan sa baryo. Tumawa naman ng mahina si mama at sinabi niya sa akin na maging mabait lang daw akong bata at wag nang balikan pa ang nakaraan. Ang mahalaga daw ay magkasama na kaming dalawa. Pagkatapos niyang sabihin yun ay dinala ako ni mama sa isa pang silid. Naamoy ko pa ang masangsang na amoy doon pero hindi ko na lamang pinansin kasi baka antok lang ako at pagod kaya kung ano-anong naaamoy ko. Lalabas na sana si mama nang sabihan ko si mama na masaya akong nakita ko siya. Ngumisi naman si mama sa akin at sinabihan akong masaya din daw siya na makita ako. Sobrang tuwa ko noon kasi sa wakas magkakaroon na rin ako ng alaala kasama ang aking ina. Naaalala ko pa na nakangiti pa ako noon hanggang sa makatulog ako. Nagising ako bandang 12:00 ng madaling araw dahil sa tawag ng kalikasan. Dire-diretso akong lumabas ng aking silid para hanapin ang ina ko pero hindi ko siya nakita. Pumasok pa ako sa isa pang silid sa kubo pero wala rin doon si mama. Naisipan ko noon na pasukin ang kwarto ni mama. Gusto ko rin kasi malaman ng lahat ng tungkol sa kanya.
Papasukin ko na sana ang kwarto niya nang makarinig ako ng mga yabag sa labas ng bahay. Nang silipin ko ang labas ng bahay mula sa bintana ng kubo, ay nakakita ako ng 3 kalalakihan. Kinabahan agad ako noon kasi baka magnanakaw o kaya naman mga ngaso. Nagmamadali akong naglakad papunta sa sala para sana sabihan si mama, pero nagulat ako nang pumasok si mama sa loob ng kubo. Nagulat din si mama nang makita ako at napansin ko pa ang biglaan niyang pagyuko. Hindi ko na lamang pinansin ang naging reaksyon niya. Sinabihan ko agad si mama na mayroong mga lalaki sa labas. Nagulat ako nang tumawa ang aking ina at sinabi niya na wala raw kasi galing siya sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana pero nagulat ako kasi wala nang katao-tao doon, pero nakita ko ang mga sulo na dala ng mga ito kanina na wala ng apoy. Hinarap ko ulit si mama at tinanong siya kung pinaalis niya ba ang mga lalaki, at sinabi naman ni mama na wala raw mga lalaki at guni-guni ko lamang yon. Mas mabuti daw na bumalik na lang ako sa pagtulog. Nawala ang antok ko noon, Sir Eric. Sigurado po kasi akong may mga tao akong nakita. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi ni mama. Saka nagpaalam sa kanya na iihi lang, saka ako matutulog ulit. Habang nasa banyo ko noon, iniisip ko pa rin ang mga lalaki at kung gaano ang mga ito kabilis na wala, pero naisip ko na lang na baka nagsitakbuhan na ito at hindi lang sinabi sa akin ni mama na itinaboy niya ang mga lalaki kasi baka matakot ako. Inalis ko na lamang sa isipan ko yon, saka bumalik na lamang sa kwarto ko upang ipagpatuloy ang pagtulog. Kinabukasan, inaya ako ni mama na mangaso daw kami sa gubat. Pumayag naman ako kasi gusto ko rin makapagbanding noon ng nanay ko. Buong maghapon ay nangaso lang kami. Kumuha ng mga kahoy at iba't iba pang mga bagay. Nagkakwentuhan din kami ni mama, pero sa tuwing tinatanong ko siya tungkol sa kung anong nangyari sa kanya noon at kung bakit niya ako iniwan sa bahay ampunan, hindi yun sinasagot ni mama. Sinasabi niya pa sa akin na hindi na raw dapat binabalikan ang nakaraan. Inisip ko na lang tuloy na hindi pa handa ang nanay ko na sabihin sa akin ang totoo. Bandang 6:00 ng gabi nang maisipan namin ni mama umuwi. Nagpaalam lang ako saglit kay mama na iihi at pinayagan niya naman ako. Hindi naman ako lumayo sa kanya masyado. Yung layo lang na natatanaw ko pa rin ang nanay ko. Habang umiihi ako ay aksidente akong nakaapak ng kung anong bagay. Pagbaba ko ng aking tingin ay napasigaw na lamang ako sa kamay na naapakan ko. Kamay ng isang patay na tao na wakwak pa ang dibdib at muka. Nagmamadali akong tumakbo palapit sa aking ina, saka sinabi sa kanya ang aking nakita. Sinabi ko pa kay mama na may mamamatay tao sa paligid at dapat umalis na kami. Sinabihan naman ako ni mama na kumalma. Normal na lang daw yun sa gubat dahil kadalasan daw ay may mga aswang na naninirahan doon. Sinabihan ko naman si mama kung ano ang aswang at doon pinaliwanag sa akin ni mama ang lahat patungkol sa kanila, kasama na ang kanilang mga itsura. Pero sinabi rin ni mama na hindi raw sila nangangain ng tao kapag hindi sila pinapakialaman at sumusunod lang daw sa gusto nila. Kaya pinayuhan pa ako ni mama na wag na raw akong masyadong matakot dahil hindi daw ako sasaktan ng mga aswang. Pinilit ko na lamang maging kalmado hanggang sa makarating kami ni mama sa bahay. Dumiretso agad ako sa aking kwarto upang magpahinga, pero ang totoo niyan, inisip ko lang yung tungkol sa nakita ko. Ang daming tanong na nangingibabaw sa utak ko, katulad na lamang kung bakit mas ginugusto ni mama na manirahan sa gubat, gayong may aswang naman doon. Gusto ko yun itanong sa kanya, pero mas pinili ko na lamang noon manahimik. Ilang oras ang lumipas pero hindi pa rin ako nakakatulog. Naisipan ko na lamang lumabas ng aking kwarto para sana magpaantok, pero napansin ko ang kwarto ni mama na bukas. Nang pasukin ko ito ay wala doon ang nanay ko, pero napansin ko na may mga damit ni mama sa ibabaw ang kama niya. Nakaramdam ako noon ng kaba dahil baka ano nang nangyari sa nanay ko. Sakto naman na nakakita ako noon ng kutsilyo, kaya naman kinuha ko yon, saka naglakad palabas ng bahay. Pinatawag ko ng paulit-ulit ang aking ina hanggang sa makakita ako ng isang babaeng hubot-hubad. Nagtago agad ako sa likuran ng isang puno habang tinitignan ng babae. Napasinghap ako nang humarap ang babae at kitang-kita ko ang pulang mata ng aking ina at ang unti-unti niyang pagbabago ng anyo mula sa pagiging babae hanggang sa pagiging oso. Nanginig agad ang buong katawan ko noon, lalo na noong naging tao ulit siya, pero yung mukha niya ay isang oso. Para akong mahihimatay noon sa pinaghalong kaba at takot. Hindi na ako nagtagal doon.
Mabilis akong tumakbo pabalik ng bahay at nang makapasok ako sa loob ay pumasok sa isip ko ang nakita ko. Naisip ko pa na baka aswang din ako kasi aswang ang nanay ko. Natatakot din ako noon na baka kung anong gawin sa akin ng nanay ko pero inisip ko na lamang na anak ako ni mama at paniguradong hindi niya ako sasaktan. Pumasok na lang ulit ako sa aking kwarto at pinilit ang sarili na makatulog. Pinilit kong maging kalmado noon at ipasok sa utak ko na aswang ang nanay ko pero hindi pa rin talaga mawala ang takot na nararamdaman ko. Naisipan ko pa nga noon na umalis na lamang kaso ayoko naman iwan ang nanay kong mag-isa at naisip ko rin na baka aswang din ako pero hindi pa lumalabas ang tunay kong anyo. Kinabukasan nagising ako sa malalakas na katok sa pinto ng bahay. Mabilis akong bumangon sa lumabas ng kwarto at nagulat pa ako nang makasalubong ko si mama na tulad ko ay bagong gising din. Tinanong ako ni mama kung may bisita daw ba ako at bakit hindi ko raw sinabi. Sinagot ko naman siya na wala akong kilala na pwedeng bumisita sa akin. Hindi ako makatingin ng diretso kay mama. Pumapasok sa isip ko yung nakita ko noong gabi. Nagpaalam na lamang ako sa aking ina na bubuksan ko ang pinto. Lalagpasan ko na sana siya nang marinig ko ang binulong niya na bagong pagkain daw. Lalo akong kinilabutan noon at ang gusto ko na lang mangyari noon ay paalisin ang kung sino mang kumakatok sa pintuan. Mabilis akong naglakad patungo sa pintuan saka binuksan ito. Nagulat ako nang makita si Ate Claire kasama si Kuya Jojo, ang asawa niya. Maging sila ay nagulat din nang makita ako. Agad kong niyakap si Ate Claire, saka sinabihan ako na nag-aalala daw siya sa akin. Akala niya raw ay tuluyan na akong naligaw sa gubat, pero mabuti na lang ay ligtas pa rin daw ako. Nabalitaan pa nga raw ni Ate Claire na marami raw elemento sa gubat na yon. Kaya naman isinama niya na ang asawa niya na dating manunugis. Humiwalay ako sa yakap ni Ate Claire. Saka seryoso siyang sinabihan na nahanap ko na ang mama ko. Sinabi ko pa sa kanya na umalis na sila dahil mapanganib doon. Nagkatinginan naman sina Ate Claire at Kuya Jojo. Tinanong pa ako ni Ate Claire kung paano ko raw nasabing mapanganib ang lugar na yon, gayong naroon daw ako. Bago pa man ako makasagot sa kanya ay narinig ko ang boses ni mama sa aking likuran. Nagulat pa ako nang batiin siya ni Ate Claire, saka sinabihan ito na buhay pala si mama. Mula sa gilid ng aking mata ay nakita ko si mama na ngumisi, saka tinanong kung sino si Ate Claire. Nangunot pa ang noo ni Ate Claire at natatawang sinabihan si mama na nakalimutan na raw niya na si Ate Claire ang iniwanan niya sa akin. Tumango naman si mama saka sinabing matagal na raw kasing hindi nakikita kaya naman nakalimutan na. Bago pa man ako makasingit sa kanila ay inaya ni mama ang dalawang pumasok sa bahay. Umangal pa ako noon pero binaliwala lang nila ako. Napabuntong hininga na lamang ako dahil alam kong hindi ko mapipigilan pa sina Ate Claire at Kuya Jojo. Kaya naman naisipan ko noon na ako na lamang ang magliligtas sa kanila. Laban sa nanay kong aswang. Buong umaga ay nag-uusap-usap lamang sina mama at si Ate Claire, habang si Kuya Jojo naman ang nagpresenta na pumunta sa kusina upang magluto. Naisipan ko noon na kausapin si Kuya Jojo kasi baka mapilit nito si Ate Claire na umalis na. Nagpaalam lang muna ako saglit kay mama na tutulungan si Kuya Jojo bago ako pumasok ng kusina ng bahay. Naabutan ko si Kuya Jojo na hawak ang karne. Nakatitig siya rito habang nakakunot ang noo. Tinawag ko si Kuya Jojo kaya naman napalingon siya sa akin. Umukit ang ngiti sa labi niya bago ako tanungin kung ano raw ang ginagawa ko roon. Dagdag niya pa na kung nag-aalala daw ako kung kukunin nila ako ay wag na raw kasi hindi naman daw nila yun gagawin dahil kasama ko na raw ang nanay ko. Umiling naman ako at sinabihan si Kuya Jojo na mapanganib doon. Dagdag ko pa na ayain niya na si Ate Claire na umalis bago mahuli ang lahat. Umangat naman ang isang kilay ni Kuya Jojo. Ano raw ang mapanganib doon gayong ako at ang ina ko lang naman daw ang naroon. Hindi agad ako nakasagot. Gusto kong ibunyag sa kanila ang totoo pero nanay ko pa rin naman kasi ang pinag-uusapan doon. Nangunot ang noo ko nang magsalita ulit si Kuya Jojo. Sinabi niya sa akin na aalis naman daw agad sila Ate Claire kasi kampante na raw sila na ligtas ako. Wag na raw akong mag-alala kasi hindi naman daw sila magpapaumaga sa bahay na yon. Kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag nang marinig yon pero hindi pa rin ako kampante kasi habang hindi pa sila umaalis ay alam kong sila ang gustong makain ni mama. Buong maghapon ay binantayan ko lamang ang aking ina. Wala naman siyang kakaibang ginagawa pero kinakabahan pa rin ako sa kanya.
Nang dumating ang alas 6 ng gabi ay nagpaalam na sila na aalis na, pero nagulat ako nang sabihin ni mama na doon na raw magpalipas ng gabi dahil madilim na raw sa gubat. Nagulat pa ako noon nang bumuhos bigla ang ulan. Gusto kong magmura noon sa inis kasi hindi na nakisama ang panahon sa akin. Tumingin si Kuya Jojo sa akin kaya naman pasimple ko siyang inilingan. Magsasalita na nga sana siya nang pumayag na si Ate Claire, saka sinabihan pa si Kuya Jojo na baka raw mapahamak pa sila kung maglalakad sa gubat ng gabi. Napahilot na lang ako sa ulo noon dahil alam kong may posibilidad na hindi na sila umabot pa ng umaga na buhay. Noong gabing yun ay hindi ako mapakali. Sa kwarto ko nanatili sina Ate Claire at Kuya Jojo habang nanatili naman ako sa kwarto ni Mama. Katabi ko si Mama noon at natutulog na siya pero hindi ko pa rin magawang makatulog. Ilang saglit pa ay naramdaman ko ang pagbangon ni Mama. Kaya naman mabilis akong pumikit. Narinig ko ang mga yabag niya papalayo ng kwarto namin kaya naman lalo akong kinabahan. Naghintay muna ako ng ilang minuto bago ako bumangon upang sundan si Mama. Kumuha rin ako ng pwede kong magamit pang laban sa kanya. At nang makakita akong maliit na kutsilyo sa ilalim ng kama ay kinuha ko ito. Naglakad ako palabas ng kwarto niya pero hindi ko na siya nakita. Naglakad ako papunta sa kwarto ko kung saan natutulog sina Ate Claire at Kuya Jojo. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang makita kong maayos pa sila. Nabaling ang tingin ko sa may bandang sala nang makarinig ng yabag doon. Dahan-dahan akong naglakad papunta doon at nakita ko si Mama na papalabas ng bahay. Sumunod naman ako sa kanya. Parang may sariling kontrol nga ang paa ko at hindi ko na napigilan pa na sumunod sa kanya ng palihim. Tahimik lamang siyang naglalakad hanggang sa huminto siya at ilang saglit pa ay may pinulot siya sa lupa at napasinghap ako nang makakita ng isang lalaking wala ng buhay. Walang pakundangan itong kinain ni Mama kaya hindi ko na napigilan pa na mapaatras dala ng takot. Nanlaki ang mata ko nang makaapak ako ng tuyong dahon at nang tignan ko ulit si Mama ay nakita ko siyang nakatitig na sa akin. Nagmamadali akong tumakbo pabalik ng bahay. Nang makarating doon ay nilak ko ang pinto saka na kumaripas ng takbo papunta sa kwarto nila Ate Claire. Nang makapasok ako sa kwarto nila ay ginising ko agad sila. Naunang nagising si Kuya Jojo. Tinanong niya ako kung bakit daw ako namumutla at sinabi ko naman sa kanya na aswang ang nanay ko at kailangan na nilang umalis kasi paparating na ito. Dagdag ko pa na ang rason bakit pinapaalis ko sila kanina ay dahil ayokong mapahamak sila. Nanlaki naman ang mata ni Kuya Jojo at tinanong pa ako kung bakit hindi ko raw sinabi sa kanya kanina pa. Naiiyak ko namang inamin na ayokong mapahamak ang sarili kong nanay pero inis lamang niya akong tinignan. Saka sinabihan ako na kung aswang daw si Mama, pasiguradong hindi raw yun ang tunay kong ina. Magsasalita na sana ako nang bumukas ang pinto ng kwarto kung nasaan kami naroroon. Agad humarang sa harapan namin ni Ate Claire si Kuya Jojo. Nakita ko nang malapitan ang itsura ni Mama. Mabalahibo ang muka at may sungay pa. Sinabi ni Kuya Jojo na bangkilan daw si Mama. Isang uri ng aswang na nakatira daw sa gubat. Dagdag pa niya na wala raw panahon ng mga bangkilan na magkaanak dahil mas gusto nitong kumain kaysa mag-asawa kaya imposibleng anak daw ako ng bangkilan na nasa harapan namin. Tumawa naman si Mama sa kasinabing tama raw ang sinabi ni Kuya Jojo. Ngumisi pa sa akin si Mama bago sabihin na pinatuloy niya lang daw ako para maging alay niya sa haring aswang. Malapit na raw kasi itong dumating at hindi siya papayag na hindi ito magkakaroon ng alay. Bago pa man ako makasagot ay sinugod ni Kuya Jojo si Mama. Pero nasakal lamang ni Mama si Kuya Jojo saka itinilapon ito sa gilid. Nanginginig kaming dalawa ni Ate Claire habang nakatitig kay Mama na umuusok na ang ilong. Nakita ko pang bumangon si Kuya Jojo at muling inatake ang bangkilan pero nasuntok lang siya ulit ni Mama. Nang matumba si Kuya Jojo ay sapilitan akong inagaw ni Mama bago ngumisi kaila Ate Claire at sabihin na babalikan niya raw sila kapag inialay niya na raw ako. Kinagat ko naman ang braso ni Mama na nagkapalibot sa akin pero sa halip na siya ay masaktan ay ako lang ang nasaktan. Naramdaman ko na lamang noon ang malakas na nahampas sa aking batok na siyang nagpakawala ng aking malay. Nagising ako na nasa loob ng isang kuweba. Agad akong naalarma noon nang mapansin na nakahiga lamang ako sa malamig na sahig ng kuweba. Tanging mga sulo lamang ang nakikita ko. Mabilis akong bumangon sa inayos ang sarili. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras noon. Mabilis akong tumakbo palabas ng kuweba pero nagulat ako nang makarinig ako ng tawa sa paligid.
Umiiko yun sa buong kuweba na lalong nagpatindig ng balahibo ko. Gayunpaman pinagpatuloy ko pa rin ang pagtakbo. Natigilan lamang ako nang may humarang sa akin. Pagtingin ko sa unahan ay nakita ko si mama na nakaanyong tao na. Umatras ako nang lumapit siya sa akin at tatakbo na sana ulit nang mahawakan niya ako at walang awang itinapon palayo sa kanya. Napadaing ako sa matinding sakit ng aking likod. Naiiyak na ako noon kasi para akong lantang gulay na itinapon niya lang. Tumawa si mama sa kaiiling-iling na tinignan ako. Sinabi niya sa akin na katulad lang daw ako ng aking ina. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Sinabihan ko pa siya na hindi ko pala siya tunay na nanay pero bakit niya ako kinuha at bakit kamukha niya ang nanay ko. Sinabi naman ng bangkilan na yun na ang nanay ko raw ay patay na. Pinatay niya raw. Kambal niya raw kasi ang nanay ko at isa raw sa kanila ang naging aswang at halata naman daw kung sino ang isinumpang aswang. Akala daw ng bangkilan ay susuportahan siya ni mama pero pinatugis daw siya ng totoo kong ina sa mga manunugis na naging dahilan ng galit ng bangkilan. Pinatay niya raw si mama at hindi niya alam na may anak ito pero noong pinakita ko raw ang litrato sa kanya, alam niyang nanay ko raw ang kinasusuklaman niyang kakambal at hindi daw siya makakapayag na hindi daw niya ako mapapatay sa paraan kung paano niya pinatay ang nanay at tatay ko. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Sinabi ko pa na hindi ko kasalanan ang ginawa ni mama sa kanya pero tumawa lamang ang tita ko. Opo, tita ko. Tita ko po ang bangkilan na akala ko totoo kong ina. Umayos ako ng tayo sa kasinamaan ng tingin si tita. Tumingin ako sa paligid nang mapansin na ako lang pala ang mag-isa at wala sina Ate Claire. Kaya naman tinanong ko siya kung nasaan sila at sinabi naman niya na huwag ko na raw hanapin ang mga taong nasa tiyan niya na. Lubos akong nagalit noon, Sir Eric. Hindi ko naman alam kung paano ko lalabanan ng isang bangkilan. Wala nga akong kaalam-alam sa pakikipaglaban. Kinuha ko ang bato na nasa lupa saka ibinato ito kay tita. Nang mapansin kong natigilan siya, ay mabilis akong tumakbo palabas ng kuweba. Pero nahuli niya ako. Hinawakan niya ang aking braso pero sinuntok ko siya sa muka saka tinadyakan sa pribadong parte niya. Nang mapansin kong napaatras siya ay kumuha pa ako ng isa pang bato saka ibinato sa kanya at muling tumakbo palabas ng kuweba. Nagawa kong makalabas noon pero hindi ko naman alam kung saan ako papunta. Kaya naman nagpatuloy na lamang ako sa pagtakbo. Natigilan lamang ako nang may tumalon sa aking harapan. Pagtingin ko ay nakita ko si tita na umuusok na ang ilong sa galit habang nakatingin sa akin. Sinampal niya pa ako sa aking pisngi kaya naman naramdaman ko ang kanyang matutulis na kuko at pagdurugo ng pisngi ko. Bago pa man ako makabawi ay sinakal na ako ni tita. Saka nakangising pinakita sa akin ng kanyang mahahabang kuko. Sinabi niya sa akin na kukunin niya raw ang puso ko at kakainin ito. Nagdadasal ako noon habang nakatitig sa kanya. Umaasa ako na sana ay may magligtas sa akin. Napapikit na lamang ako nang iangat na ni tita ang kanyang isang kamay. Akala ko ay mamamatay na ako pero nagulat na lamang ako nang bumagsak ako sa lupa. Pagmulat ko ng mata ay nakita ko si Kuya Jojo mula sa malayo at may hawak na pana. Nakita ko rin na nakatarak sa likod ni tita ang pana. Mabilis akong bumangon at lumapit kay Kuya Jojo. Nang makalapit ako sa kanya ay nanginginig pa ang aking katawan noong sinabi ko ang totoo. Tinanong ko pa siya kung nasaan si Ate Claire at sinabi naman niya sa akin na naghihintay daw si ate sa labas ng gubat. Nagpasalamat na lang ako sa kanya saka kami naglakad palabas ng gubat. Habang naglalakad kami ay tulala lamang ako at hindi ko akalain na wala pala ang nanay ko at siguradong pinaampon ako ni mama kasi ayaw niya akong mapahamak. Napabuntong hininga na lamang ako hanggang sa makarating kami sa kotse ni Ate Claire. Nang makasakay ako sa kotse ni Ate Claire ay agad niya akong tinanong kung ayos lang daw ba ako. Sinabihan niya pa ako na sa susunod daw wag daw ako basta-basta magtitiwala sa ibang tao. Hindi na lamang ako umimik noon at tumingin na lang sa bintana ng kotse. Halos mahigit ko ang aking hininga nang makita ko mula sa bintana si tita na nakangisi sa akin. Bigla pa siyang naging oso ulit bago tumakbo papasok ng gubat. Mabilis ko namang sinabihan si Kuya Jojo na buhay si tita. Pero sinabi niya lang sa akin na imposible daw yun kasi may lason ng palaso pero umiling ako. Sinabi ko sa kanya na baka dakpin kami ni tita pero tumawa lang si Kuya Jojo. At sinabihan ako na kumalma lang daw ako dahil siya na lang daw ang bahala sa akin. Pinilit ko na lamang kumalma noon hanggang sa makarating kami sa bahay ampunan. Sumalubong sa akin si Jaime pero hindi ako umimik sa kanya.
Narinig ko pang kinausap siya ni Ate Claire pero hindi na ako nakisabat pa dahil bumabagabag sa isip ko si tita. May parte sa akin na nagsasabing babalik siya pero may parte sa akin na nagsasabing mamamatay na lang siya. Magmula noong araw na yun ay pinilit kong kalimutan ang nangyari. Kinuwento ko rin kay Jaime ang nangyari sa akin pero hindi siya naniwala. Hindi ko naman siya pinipilit na maniwala sa akin dahil alam kong hindi naman kapanipaniwala ang nangyari. Nagpaturo din ako kay Kuya Jojo ng self-defense kung sakali man nabalikan ako ni tita. At sa kabutihang palad ay pumayag naman siya. Ilang buwan ang lumipas, akala ko ay ayos na. Hanggang isang gabi naglalakad lamang kami ni Jaime pabalik sa bahay ampunan. Galing kasi kami noon sa eskwelahan at gabi na rin ng naging uwian. Malapit na kami noon sa bahay ampunan nang matigilan kami sa paglalakad. May humarang sa aming isang babae na nakayuko. Pareho kaming napaatras ni Jaime. Magsasalita na sana ako nang iangat nito ang kanyang tingin at nakita ko si tita na nakangisi sa akin. Kinumusta niya ako, saka sinabing handa na raw ba akong maging pagkain niya kasama raw ang kaibigan ko. Agad akong kinabahan para kay Jaime, kaya naman humarang ako kay Jaime, saka sinabihan siya na itigil na ang kasamaan. Dagdag ko pa na demonyo siya at kung paano siya nabuhay sa palaso na may pana. Lumakas naman ang tawa ni tita at sinabi sa akin na masyado siyang malakas para tamaan ng lason ng isang mahinang palaso. Hindi ako nakaimik sa sinabi niya. Lalo lamang sumama ang tingin ko sa kanya at aatakihin ko na sana siya nang marinig ko ang boses ni Kuya Jojo. Sa isang iglap ay sumugod sa akin si tita pero nagawa kong maiwasan yun. Sinugod ko rin si tita at nagawa kong matamaan ang mukha niya. Hindi tulad noon. Malakas na po ako noong mga oras na yon at matapang. Ilang saglit pa ay may tumama naman na palaso kay tita pero sa pagkakataon na yun ay sabatok na. Lumingon ako sa aking gilid at nakita ko si Kuya Jojo kasama si Ate Claire na gulat sa pangyayari. Nilapitan ako ni Ate Claire saka sinabihan ako na pumasok na raw sa loob at aasikasuhin na raw nila si tita. Hindi naman ako pumayag noon. Gusto ko kasing masigurado na patay na talaga si tita. Pero sinabihan ulit ako ni Ate Claire na sumunod na lamang sa kanya. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang pumasok ng bahay ampunan kasama si Jaime. Pagpasok ko sa bahay ampunan ay kinausap agad ako ni Jaime patungkol sa aswang pero hindi ko siya sinagot. Mas naisip ko noon na wag na lang masyadong ipagkalat pa ang nangyari sa akin dahil ayoko na rin ng marami nang nakakaalam. Isang oras din ako naghintay kila Ate Claire at Kuya Jojo at nang makarating sila sa bahay ampunan ay agad ko silang tinanong kung kumusta na si tita. Sinabi naman nila na patay na daw ito at inilibing daw nila sa gubat. Sa anyong oso daw ito namatay, kaya naman hindi na ito bumalik pa sa anyong tao. Napabuntong hininga na lamang ako sa narinig. Pakiramdam ko ay sobrang malas ng buhay ko kasi ang pamilya na ipinagkaloob sa akin ay namamatay o kaya naman ay isang aswang. Niyakap na lamang ako ni na Kuya Jojo at sinabing sila na lang daw ang magiging pamilya ko. Magmula noong araw na yon ay lalo akong naging mailap sa mga tao. Wala na nga akong masyadong pinagkakatiwalaan at pakiramdam ko ay hindi na rin ligtas ang labas para sa akin. Hindi na rin ako nagpaampon noon, Sir Eric. Sa bahay ampunan na ako lumaki at tumanda. Hanggang sa mamatay nga si Kuya Jojo dala ng matinding sakit at katandaan ay nasa bahay ampunan ako. Gayunpaman pinilit ko pa rin ang sarili ko na maging masaya kahit pakiramdam ko ay isinumpa ako para maging malungkot. Lumipas pa ang mga taon, akala ko ay hindi na ako makakapag-asawa pero nagkamali ako. Noong namatay na rin kasi si Ate Claire ay dumating naman ang pamangkin niya na siyang pumalit sa kanya sa pamamahala sa bahay ampunan. Siya po si Rona. Umibig po ako sa kanya at ipinangako ko po na ililigtas ko siya sa kapahamakan. Naikwento ko rin sa kanya ang naging karanasan ko at ang totoo niyan, isa siya sa nag-inganyo sa akin na ibahagi ang kwentong ito dito sa channel ninyo. Ngayong kasalukuyan, may anak na po kami. Kambal din. Pinangalanan ko po silang Celeste at Celestial. Nakapangalan nga rin ng aking totoong ina. Yung bahay ampunan noon ay naging simpleng tahanan na lang naming pamilya. Opo, hindi na namin iniwanan ang lugar na yon dahil doon na buo ang lahat ng alaala. Lalo na sa akin na doon na lumaki at dito na rin tumanda. Kung si Jaime naman po, naampun po siya at masaya na rin siya sa buhay niya. Ngayon ang tanging hiling ko na lang ay ang makalimutan ng pangyayaring ito. At kagaya ng sabi ko noong una, kung maibabalik ko lang ang panahon na nangyari